So hello guys, good morning. So ngayon no, magpa-practice tayo ah, paano gumawa ng web applications no. Gamit ang sa back-end natin, gamitin natin yung Express.js at saka yung sa front-end natin is yung React.js. Okay? So so ang style ng ano natin is gagamit tayo ng AI. So yung ChatGPT. So actually hindi ko pa alam kung paano sila makipag-communicate doon sa AI. So sa akin kasi is magtatanong lang ako doon sa AI sa ChatGPT tapos yun yung gagawin yun yung ano kung ano yung ano niya, yun yung i-apply natin doon sa gagawin nating program. So okay. So let's start. So first mayroon na akong Express.js na in-install at saka meron na din akong ito yung express ko na file. So at ito naman yung sa front ko, yung tasking. At ito yung sa React. So okay. So unang-una dito, so iano ko lang. Tapos dito naman, ah sorry. So ang purpose nitong code space dot para i-ano niya, i-display or kunin I mean i-display niya yung itong code na to kung anong laman yun yung i-display niya. So tulad nito kanina, so ito na yung dito sa learning 1. So nakukuha niya, so madi-display na. So example naman dito sa kabila. So para na natin code space dot. So yun, i-open din niya yung file. So yun lang naman yung purpose niya. So pwede naman din i-ano mo dito sa sa file, saan ba 'yon? Sa Express. So yun, pwede din diyan. So okay, balik tayo dito. So ngayon, kung iraran natin tong program, saan ba 'yon? Kung iraran natin tong Express. So gamit lang tayo ng node space app.js. So ma-access na natin yung localhost, yung Express natin. Tapos yung sa isa naman, so gamit tayo ng npm run dev. So kasi nasa pa tayo development process pa tayo sa kaya npm run dev yung gamit natin. So yung front end natin ma-access natin dito. Okay? Sa 5173. So test natin localhost dot 1573. 1573 ba? 1573. Ay, 5173 pala. Sorry. 5173. So, ito na yung React natin, no? Na-access natin. So, fresh talaga siya. So, next is yung ano ba tawag dito? Yung sa Express naman natin. No? So, yung sa Express natin, ma-access natin siya. Pero, since ang purpose talaga ng Express is for API siya. So, itong API naman is parang siya, tulay na kung ano yung data na doon sa backend natin, pwede natin siyang gawa ng tulay para ma-communicate doon sa uh, parang gawa natin ng access, hindi tulay, access. Para si front end, ma-access niya yung backend. So, yun yung purpose ng API. So,
hindi pa medyo malinaw no yung kung paano ang explanation ng API. So later on maano natin, malalaman natin kung ano talaga yung API na yun. Kasi madami pang naku-curious kung ano yung API. So simulan natin dito sa dito na tayo. Dito. So unang-una, so app.js kung napapansin nyo, app.js kaya yung node.app.js yung ano natin. So itong mga folder na nandito ako na yung gumawa but wala pa tong laman. So ito sana yung gusto kong mangyari ng mga sa foldering structure ng gagawin nating apps. Pero parang hindi ko alam kung masunod ba natin to, ano? So ito 'yon. So unang-una, ano tayo ng postman? Paano ba yung gamitin yung postman dito? Paano ba gamitin tong postman? The installation uninstall auto update. Hindi ko pa alam no paano gamitin yung postman dito. Dapat may ano tayo. Hindi tayo dito. So dapat may ano tayo. Try natin. Ano matawag dito? Baka ganito, node.app.js. Ano naman to? Sige, wag na lang muna, no? Pag-practicean muna natin. Kasi nalilito pa ako paano ko ano. Kasi baguhan pa tayo. So, balik tayo dito. So, sa ngayon, may ano tayo. So, ngayon, ang una kong gawin is, paano gumawa ng page, ng pangalawang page. So, yung pangalawang page, let's say, gawin natin siyang, parang landing page, no? Let's say, login page na lang muna yung gagawin natin. So, type tayo dito ng, let's say, dito sa kabila, ChatGPT. So, ngayon magtanong dito tayo, how to add new page for React.js. So, yan. So, ito yung prompt niya. New project folder. So, mag-install tayo ng panibago. So, let's say, sa pages. So, balik muna tayo dito sa dito. No. Close muna natin to. So, sa React, so may pages na tayo, no? So, may ginawa akong pero wala pa tong laman na home. So, landing page muna yung gagawin natin. Pero sabi dito, mag-install muna tayo ng npm. So,
mag-install tayo ng component, no? I mean ng package.